Tingnan nyo naman itong mga lagusan, no? Parang nasa hallway tayo ng isang hospital. May mga kwarto-kwarto sa gilid. May mga exit papunta dito sa gitna. May mga tunnel sa ilalim, mga butas, at may daanan ng mga sasakyang pwede sa pandagat. So eto, mayroon ding hagdanan dito. Ahas, mayroong ahas. Ayan, so makikita nyo po dito sa ating likuran ang isa sa pinakamahabang under mountain tunnel na makikita dito sa Pilipinas. Ito po yung Kaibiyang Tunnel at may haba po itong abot sa megit 300 meters mula dito sa kabila hanggang doon sa dulo. So dati, nung hindi pa ganun kasikat itong Kaibiyang Tunnel, ay kinatatakutan ito ng mga motorista dahil nga sa mga kwento-kwento tungkol dito sa loob na itong tunnel. Pero nung tumagal-tagal, nung umuso na ang social media, ay dito, imbis na katakutan, ay mas dinayo pa itong Kaibiyang Tunnel. Sa ganda ng mga kalsadang madadaanan papunta dito, sa ganda ng mga kurbada, at sa mga lugar na nandun sa dulo, mas sumikat pa itong Kaibiyang Tunnel. Yan, no? Ayan, so dito nga pala, maliban sa mga kainan, sa mga tindahan ng snacks, ay tumatambay na rin dito yung mga nag-o-offer ng ganito. Yung mga beach resort at mga bangka tour. Yun, yung mga island hopping. Saan yung mga ruta nyo, sir? Ano ho yan, yung sa fish feeding, tsaka cliff diving, at tsaka yung snorkeling. Ikaw, sir, anong beach resort to? Same lang po, sir, pero kasi yung crocodile, rock formation po kasi yun. So wala naman talaga siya. Oo, mala crocodile. Tapos yung likod ko nun, mugiw, yung rock formation yun, katulad ng elepante. Yun, katulad ng elepante. Parang the best talaga doon yung cliff diving. okay. Parang elepante. Oo. Ito parang elepante. Elephant Island. Palagi kayo dito. Palagi po kami dito. Kumusta naman yung dami na mga turista na nagbubook sa inyo? Marami na ba ngayon kumpara dati? Marami-rami na rin po ngayon kasi pa-peak season na rin po tayo. Malapit na rin naman po kasi ang summer. Sakto yung ano natin kasi pag halimbawang malapit na yung summer tapos gusto nyong may nakaabang na dito na sasakyan o mag-o-offer ng mga ganitong services, contact nyo lang po ito. Ikaw ba si Adrian? Ako po si Adrian Navarro po. Ito po yung kanyang number at ito naman si Sir. Ito din yung kanyang number. So matapos lamang ang ilang minuto ay narating kagad natin etong Barangay Santa Mercedes ng Maragondon, Cavite. Yun, so dapat sana unahin po natin puntahan yung sentro na itong Ternate at Maragondon. Pero dahil nga sa kailangan nating habulin o kailangan nating samantalahin yung ganito kagandang panahon, kaya unahin na po muna nating mag-island hopping. So dumaan po muna tayo dito sa Coast Guard para mag-fill up ng manifesto, lagay yung mga pangalan natin at kung saan tayo dito sa bahagi ng Cavite pupunta. Okay, tara! Let's go! Wow! Grabe! Dambuhalang isla pala. Etong pinuntahan natin ngayong araw. Ayan, o. So matapos lamang ang mahigit sa 20 minutes na travel mula dun sa baybayin netong Santa Mercedes, Maragondon, Cavite, ay narating na rin po natin etong Fort Frank o mas kilala sa tawag na Carabao Island.
wala tayong mapapagdaungan dito na medyo patag at kalmadong baybayin dahil nga sa mabato. Ang magkabilang bahagi na itong isla, nakita nyo naman, medyo malakas din yung hampas ng alon kaya kailangan talaga dito na hawakan yung bangka na itong mga bangkero. Sa lahat ng mga napuntahan kong isla, ito lang yung kakaibang paglanding o pagbaba sa bangka. So dito sa pinagdaungan lang netong bangka, makikita po natin itong parang gate. Yan. So yung gagawin po natin ngayon, magdadak po tayo dito sa ilalim para makatawid tayo dito sa kabila. Let's go. So makikita po natin dito sa gilid ng isla, partikular na sa bahaging ito, makikita po natin sa ilalim na may awang. Yan, dyan po tayo pwedeng pumasok papunta dito. At pag halimbawang high tide, ay kailangan na po nating sumisid. Pero bibihira lang po yung mangyari kasi nag-high tide dito hapon na or gabi. So ilang metro lang mula doon sa entrada, entrada na itong isla. Nandito naman, etong bunker. Makikita po natin na pakwadrado po siya, may butas doon at may pasukan pa dito. So medyo madilim doon banda, kaya dito lang tayo. Para sa mga nakapanood na sa pelikulang Jumanji, may halintulad po natin etong lugar na to doon sa pelikula. Wow! Tunnel? Tunnel. Wow! Saan tayo, sir? Dito. Ang maganda dito, dahil nga sa kabisado na ni Sir Saldi, etong Carabao Island. Kaya kahit saan tayo magpunta dito ay alam niya yung labasan. Etong Carabao Island kasi, o Fort Frank, ay sobrang dami ng mga tunnel na pwede nating pasukin. Halimbawa na lang ito. Medyo madilim kaya kakailanganin na po natin ng flashlight at mga camera na maganda sa low light. Dito kailangan po nating mag-ingat kasi nga mayroong mga nagkalat na butas tulad niyan. Kailangan din po nating maging mapagmasid dahil nga sa mga ganitong lugar, hindi natin maiwasan na makakita ng mga makakamandag na ahas. Yan. So, doble ingat po tayo dito. So, dito lang sa gilid, madadaanan po natin itong mga kwarto. Grabe, oh. Buo pa. Tingnan nyo naman. Etong ganitong kwarto, parang konting renovation lang, konting pag-aayos lang, at pwede pang matirahan o pwede pang matulugan. Sobrang tahimik na itong lugar. Yung tanging maririnig lang po natin dito, yung huni ng mga ibon, etong tunog ng mga dahon, at etong mararamdaman po natin, ihip ng hangin na nagmumula dito sa kabila nitong isla. So dito nga pala, mapapansin nyo medyo malapad itong daanang to. May kwarto din dito, manhole din, o tunnel sa ilalim. At dito, sa bandang to naman ng tunnel, makikita po natin o mapapansin po natin na sa gitna merong hagdan at sa gilid parang daanan po ito ng gulong. Base sa mga nakikita ko dito,
pwedeng makadaan yung mga sasakyang pangmilitar dito banda. Pwede makapasok yung mga sasakyang pwede sa dagat at pwede sa lupa. So yung mga maglalakad naman ay dito sa hagdan, sa gitna. Mayroon din tunnel dito. So tad-tad ng butas. Etong butas na nasa isla. Mapapansin po natin dito sa loob na itong tunnel, etong mga ganitong nasirang pader o dingding na itong struktura. Yan o. Kung titingnan po natin, parang imposible na masira to ng mga alon o hangin. Ang nakikita ko, nasira na to dahil nga sa kinuha yung mga bakal na naka-attach dito sa dingding. Yan o. Talagang sinadyang wasakin etong bahagi ng struktura para makuha yung mga bakal na nakabaon dito. Tulad yan. So mula doon sa pinasukan natin hanggang dito, mapapansin po natin yung mga sira-sirang bahagi na itong struktura. Yan. Yung mga ganyan, tiniktik po nila yung mga bakal at kinuha. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit maigpit na binabantayan etong isla para nga maiwasan pa o maiwasan na yung mga ganitong pagnanakaw sa bakal. Sobrang dami ng mga lagusan na nandito sa loob. May papunta doon, at dito. Kung gagawin po nating gusali o iaangat po natin itong struktura na nandito sa isla, parang ilang palapag din yung aabutin nito dahil nga sa lawak. So dito makikita po natin itong gasoline tank. Ano to, elevator? Ito naman, yung air shaft o daanan ng hangin palabas dito sa gusali. So dito sa kabila, ito, medyo malawak yung kwartong to. At meron pa dun sa kabila. Medyo creepy na kaya wag na po natin pagpatuloy doon. Balik na po tayo dito sa kabila. Hindi po ito yung nasa kuweba na stalagmites at stalactites. Naputol po siya dahil nga sa kinuha yung mga bakal na nakabaon dito. Siguro, nahirapan yung pumuputol sa bakal kaya hindi niya natapos hanggang sa taas. Sa tibay ba naman kasi netong semento, nakita nyo naman, malamang naunang masira yung kamay ng pumutol nito. Ten. 9, 8. So may mga numero dito. Ayan. At merong lagusan. Ito yung interesting. Sulat hapon, no? Tingnan nyo naman itong mga lagusan, no? Parang nasa hallway tayo ng isang hospital. May mga kwarto-kwarto sa gilid. May mga exit papunta dito sa gitna. May mga tunnel sa ilalim, mga butas, at may daanan ng mga sasakyang pwede sa pandagat. So eto, mayroon ding hagdanan dito. Hii! Ahas, mayroong ahas. Tingnan nyo, may ahas. Pero wala na. Patay na. Patay na. Yan. So hindi na nakapagtataka kung halimbawa makakakita tayo ng mga ahas dito kasi gubat dito sa gilid na itong mga lagusan at maraming butas, marami silang pwedeng madaanan papasok dito. Yung padero, tingnan mo naman, isang dipa. Mahigit isang dipa yung kapal. So siguro, pag tinamaan to ng kanyon, tinamaan to ng mga missile, hindi kagad na masisira. Oo, tama. Tinan mo mga baka. May mukha ni Jesus, oh. Ayan. Truck, recess number 3.
siguro mula doon sa entrance hanggang dito, hindi ko na mabilang yung mga kwarto na nadaanan natin. Oo, hindi talaga. Etong pinasukan natin ngayon ay ano lang to, parang yung left wing. Kasi doon sa kabila, meron pang tunnel na ganito din kalawak ayon sa guide natin. So, iniwan po muna namin yung guide doon sa bungad kasi tinitingnan niya yung kabilang lagusan kung mayroong mga ahas na pwede nating ma-encounter. Ayan. So, matapos naman nating ma-explore etong side na to ng Carabao Island, ay dito naman banda yung ating titingnan kung ano nga ba yung mga nandyan sa loob. So, dito, sa magkabilang side na itong lagusan, pwede po tayong tumawid sa pamamagitan na itong malaking beam. So, makikita po natin dito, mula sa lagusan na dinaanan natin, dito sa butas na to, may makikita pa tayong lagusan. Isang tunnel at sa baba ay isa pang tunnel. So, pale, nasa pangatlong palapag po tayo netong gusali o netong struktura. Alam mo mga similker. Kala mo kabao. Ay mga bicho. So kung ikutin po natin o gagalugarin talaga natin itong Carabao Island, pupuntahan yung mga bawat sulok, yung bawat tunnel na nakita natin kanina, iaabutin po tayo ng ilang oras dahil nga sa dami at sa lawak netong struktura. So dito, sa taas naman netong isla, o sa taas netong strukturang nandito sa gitna netong isla, makikita po natin itong gubat. Yan o. So dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon, kaya mapapansin po natin na walang gaanong dahon itong mga puno. Pero buhay pa po yan. At makikita po natin may mga bagong dahon na tumutubo dito. Kung titingnan po natin sa malayo, etong isla ay parang pangkaraniwan lang po ito. Pero hindi po natin alam at hindi ko inaakala na may ganitong struktura palang nakatago dito sa gitna at sa ilalim mismo nitong isla. Isa na po dyan, etong mala amphitheater na parte ng struktura. Ayan, tingnan nyo naman. Tulad sa mga pangkaraniwang amphitheater, meron itong paikot na hagdanan o mga upuan at sa gitna ay mayroong malalim na butas. Sobrang dami ng mga pasilidad na makikita natin dito sa Carabao Island. Tulad na lamang netong helipad na nandito sa taas netong isla. Etong konkretong bahaging to na ibabaw ng isla. At ilang metro lang mula dyan, makikita naman etong butas na parang sa elevator. Yan, no? Pero imbis na elevator yung nandito, etong mga mano-manong hagdan. Itong mga steel bars na nakakabit dito sa dingding at ito yung nagsisilbing hagdanan, pababa at paakyat dito sa bahaging ito ng isla. So itong Fort Frank o mas kilala sa tawag na Carabao Island ay isa to sa mga fort defenses na itinayo para nga madepensahan itong Manila at Subic Bay. Ayun, so maliban dito sa Fort Frank ay makikita naman po natin sa likuran yung El Fraile at dito sa kabila yung Corregidor Island. So makikita po itong isla dito lang sa gilid ng bukana ng Manila Bay. Kaya itong islang to ang isa sa pinaka gamit nung nagbakbakan yung Hapon at saka Amerikano.